yun po ang naging goal ko, no? Amen. Turuan, mga kapatid, i-educate. Amen. Praise God. And I thank God dahil nagkakaroon ng improvement. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Ganon din, mga kapatid, sa ating mga kapwa manggagawa. Welcome din natin si Sir Andrea, no? Ramos Wow! Corpus. God bless Amen. po. Praise God. Salamat, Pastora. Kami po inyong nasamahan. Matagal din po tayong hindi nagkita at nagka-fellowship. Okay, ingat, pasakit na ingat, po natin. ingat, Ayan. Pastor Dennis, sa iyong pag-drive. Ingat po, God bless Pastor po. Dennis. Thank you at kami po ay inyong nasamahan. Okay, Amen. so ito. Hallelujah. There we go. Simula na tayo, Finally. no? Praise God. Hallelujah. Alright. So, faith is essential to our salvation. Amen. No? Kung walang panampalataya, paano mo malalaman ikay ligtas? No? Praise God. At ano bang panampalataya? No? Hindi lang sapat na maniwala ka sa Diyos. Amen. Praise God. Kailangan yung panampalataya mo mag-work. Yes, Amen. yes. Praise God. Hallelujah. So from the Bible, we learn that it is essential to believe God and His Word, or we will never take a positive step toward being saved. And that's true. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya meron tayong Biblia, meron tayong tinutukoy, mga kapatid, na salita ng Diyos. Hindi ito salita ng tao. Although, amen, ginamit ng Panginoon ang tao, isulat ang Biblia, pero hindi sa kanilang sariling kaunawaan. Kundi ito, mga kapatid, praise God, ay udyok o inspired by God. Na sinabi doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, di ba? Amen, praise God, hallelujah. Na doon, mga kapatid, praise God, isinaad lahat ng katuwiran, lahat ng katuruan, pagsalansala, mga kapatid, praise God, pag-rebuke, no? Yan ang salita ng Diyos na talagang tuturuan tayo, Yes, amen, lilinisin tayo, at itutuwid tayo para tayo ay makarating doon, praise God, sa buhay na walang hanggan, na ito ay nanda ng Diyos para sa ating mga nanampalataya sa Kanya. Yung aking pamangkin from Bicol, si Christine. Amen. Sa Amen. Nuwan God ay bless. ating din kasama. Thank you so much at kami ay iyong sinamahan sa umagang ito dyan sa atin sa Pilipinas. Amen. Alright, God praise bless. God, hallelujah. So ito, mga kapatid, ang positive step, praise the Lord, para tayo ay maligtas. Ang pinag-uusapan natin dito, salvation. Amen, praise God, hallelujah. No, batid natin, naririnig natin sa ating mga Bible studies, sa pagtuturo, pangangaral, praise God, na ang kalagahan ng kaligtasan. Sapagkat ito, mga kapatid, ang dahilan kung bakit ang Diyos mismo Hallelujah, ay bumaba mula hallelujah. sa langit, mga kapatid, praise God, dahil nung panahon, mga kapatid, hallelujah, praise God, ni Noah, mga kapatid, umalingaw ang kasalanan doon sa trono ng Diyos. Nagalit ang Panginoon na kanyang i-destroy, wawasakin, sisirain, mga kapatid, dahil galit ang Diyos sa kasalanan. Right, amen. No? Praise God, hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, salamat dahil mayroong Noah. No? Si Noah ay matuwid sa kanyang panahon. At yon ang tiningnan ng Diyos, na baling ang paningin ng Diyos kay Noah, at binigyan pa ng chance ang tao, millions of people, praise God, to turn their back, mga kapatid, and turn to the Lord. Pero anong nangyari? No? Praise God, hallelujah. No? Binigyan ng instruction si Noah. Pinagawa siya ng malaking arka. At itong arka ay naging simbolo ng kanilang kaligtasan. Pero paano sila naligtas? Dahil sila ay nakinig. Dahil sila ay sumunod. Ayan. Dahil sila, mga kapatid, ay sinseridad, praise God, doon sa warning ng Panginoon. Pastor, welcome po natin si Sister Kimberly Marquez. Amen. Yan God yung bless may po. bahay ni Brother Praise God. Judy. Hallelujah. Amen. So you see, mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. So, ano nangyari, mga kapatid? Binigyan ng chance ng tao. Ng Diyos ang tao. Sabi ng Diyos kay Noah, Noah, bumaba ka doon sa bayan. Sabihin mo sa kanila na aking wawasakin ang mundo sa pamagitan ng baha. Pero mo yan, tanda na si Noah, puti ng buhok, katulad ko siguro. Pero nawawala ng buhok. Wala nang ipukuti, nalagas na. So, ginawa ni Noah, mga kapatid, bumaba siya doon. Bago bumaba, mga kapatid, ang araw, bumababa na siya sa bayan. Araw-araw yon nagbibigay siya, mga kapatid, praise God. Pero ano sabi ng Biblia? Siya ay pinagtawanan, sila ay pinagwikaan, no? Praise God. At dumating ang takdang panahon for how many years? No?
yung grace period na binigay sa kanila ng Panginoon, napakahaba, years, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Pero hindi sila nakinig, kundi siya'y pinagtawanan, pero tumakda ng panahon, sabi ni Noah, okay, pumasok na kayo sa arka. No? Praise God. Hallelujah. At ang Diyos mismo ang nagsara ng pinto ng arka. Kapag ang Diyos, mga kapatid, praise God, sinara ang pinto ng kaligtasan, that's it. Yan, kasama na rin po natin, Pastor, yung iyong kamiror. Alright. God bless, Pastor Albert. Amen. God bless you. Yung iyong kawanis. Praise the Lord. Glory to God. Amen. So, yung po ang kahalagahan ng kaligtasan. Ang Diyos hindi nagbibiro, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. No? So, 1 million people, praise God, in the time of Noah, how many people got saved? Ilan lang ang naligtas? Yung si Noah, kanyang asawa, at tatlo kanyang mga anak, mga kapatid, at asawa ng kanyang mga anak. So, walo katao, biro mo yan, out of millions, no? Praise God, 8 lang. Wow! You see, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Yung 8 na yon, yun ang talagang nagbigay, praise God, ng atensyon, pakikinig. Amen. Praise God. Hallelujah. Pagmamahal at takot, praise God, sa Diyos. So ito, mga kapatid, praise God, pinag-usapan natin salita ng Panginoon sapagkat ang kaligtasan o ang panampalataya, it essential. Ano ba yung essential? Kinakailangan. Amen? So faith is an absolute prerequisite in coming to God. Ayun. Praise God. Hallelujah. So ang panampalataya ang siyang kailangan, mga kapatid, praise God, sa paglapit natin sa Diyos. Dahil kung walang panampalataya, no? Praise God. Hallelujah. Kaya sabi nga, mga kapatid, praise the Lord, sa Romans chapter 10 verse 17, di ba? Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. So paano masasabing panampalataya ka kung hindi mo naman narinig? No? May nagtuturo, may nangangaral, pero di ka nakikinig. O sa paano ka magkakaparoon ng panampalataya? Praise God, hallelujah. Na sinasabi, lahat tayo may panampalataya, may paniniwala. Pero ang totoong panampalataya, yung mayroong relasyon sa Diyos. At saka yung isa pa pong definition, di mga pastor, ng faith is in Hebrews chapter 11 verse 1. Yeah. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mm-hmm. Kasi napakahirap naman kasi magkaroon ka ng pananampalataya o paniniwala sa bagay na hindi mo nakikita. Tama. Kaya nga meron sinasabing quotation ng sanlibutan na to see is to believe. Kasi they really want to see it first before they, bago sila maniwala. Amen. Kasama din natin si Pastor Roger Aquino. Amen. Praise God the bless Lord. you po, Marami pong Pastor. salamat, Pastor, for joining Long us time no tonight. see. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. God Salamat bless po. Amen. Praise God. So, yet faith in the sense of mental belief or assent is insufficient to obtain salvation from sin. See? Kung wala yung panampalataya, ay hindi tayo maliligtas, mga kapatid, sa kasalanan. Amen. Praise God. Hallelujah. Sapagkat yung panampalataya ang magtuturo sa atin, gagabay sa atin, kung ano yung kasalanan, kung ano, mga kapatid, ang matuwid sa Diyos at hindi. Yeah, ito yung talagang magpupush sa atin na magkaroon tayo ng personal relationship sa Panginoon at para makatugon tayo doon sa tawag ng Panginoon sa atin. Kasi once we hear the word of God, so that means that is the time that the Lord is knocking at the door of our heart. Diba? Right. Kasi hindi accident na merong tao na makakausap mo and then we'll share about the word of God, the steps of salvation. Hindi po yun aksidente. It is planned by the Lord. Amen. Praise God. So once you encounter that, amen, so that means that the Lord is knocking at the door of your That's heart. right. Amen. Praise God. So, meron tayong mga scripture reference, hallelujah, sa ating subject ngayon. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. So, let's study the following verses of Scripture that relate to salvation. See, yung nabasa natin Hebrews chapter 11 verse 6. No? Napakalinaw dito na sinabi, mga kapatid, praise God, but without, naku yung salitang without, no? Talagang wala. No? Praise God, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God, anong gagawin natin?
Kung sino mang lumalapit sa Diyos, siya ay maniwala. No? Praise God, that to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ayan, kung sa wikang Tagalog pa nga po ang sabi rito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Wow. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanya'y nagsisihanap. Yun. Diligently seek Him. Amen. Praise God. So without faith, paano masasabi mga kapatid, hallelujah, praise God, na kilala mo ang Diyos? Parang sa Pilipinas, di ba? Kilala natin kung sino yung presidente. No? Praise God, Ferdinand Bongbong Marcos. Praise God, ang ating presidente dyan sa Philippines. Dito naman, mga kapatid, praise God, hallelujah, ang presidente. Sino presidente natin dito? Hindi ko na din alam. Hallelujah. No, kilala natin sila, pero ang tanong, kilala ba tayo Pilipino nila? pa rin tayo eh. Yeah. Praise God. Kilala natin yung pinuno natin, no? Pero hindi tayo kilala dahil wala naman tayong personal na relasyon doon eh. No? Praise God. Hallelujah. So ganun mga kapatid, praise God. Pero salamat kapag meron tayong personal relasyon sa Diyos, mga kapatid, sa paanong paraan, sa pananampalataya, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya, sa pagkikinig, praise God, sa salita ng Diyos. Hallelujah, praise God. Kaya kapag kayo nandoon sa gawain ng Panginoon, wherever mga kapatid, praise God, na may tagapagturo, nagsasalita at nagtuturo salita ng Panginoon, makinig. Yes, Amen. So, dahil sa pakikinig, doon tayo mga kapatid, praise God, makakamit ng mga biyaya ng Diyos. Yes, ano yung biyaya ng Diyos doon? Ay, ano ba? Nagiging Naging Batanggenyo. Batanggenyo na ko. No? Ang biyaya, ayun. Thank you. Hindi ba? Mas alam pa nila kung sino ano eh. Tayo, taga dito. Praise God. Wala, nakafocus kami sa Pilipinas. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Yung mga biyaya ng Diyos na makakamit natin sa pakikinig at bibigay atensyon sa salita ng Panginoon. Kagalingan. Amen. Mga mirakulo, kaligtasan, praise God, at pagpasok sa langit, mga kapatid, yun ang mga ilan sa mga biyayang matatanggap at tatanggapin natin. Hallelujah. Amen. Praise God. Kung susuriin natin, mga kapatid, ang kwento, hallelujah, praise God, nung si Kristo ay nandito sa lupa, mga kapatid, praise God, hallelujah, no, yung mga taong nakarinig, no, buti ko, nakarinig ng mga kwento pa lang yun, ha? No, dahil itong mga taong ito wala ng pag-asa sa buhay, sa kanilang mga sitwasyon. Pero nung narinig nilang kwento na ginawa ng Panginoong Jesucristo, dahil bakit nila narinig? Dahil mula sa bibig ng Panginoon. At yung salitang iyon, praise God, ay nasaliwalat, mga kapatid, praise God, sa buong mga tao, kumbaga, sinishare nila na lumaganap. Malalim na Tagalog yan, ano? Lumaganap. Kaya itong mga taong may sakit, mga kapatid, narinig nila yung kwento. No? Praise the Lord. At nabuhay yung kanilang paniniwala na only through Jesus Christ, sa pamagitan ni Jesucristo, ang Panginoon, yun ang magbibigay sa kanilang pag-asa. Amen. Amen. Hallelujah. So, yung pag-asa na yun ang nagtayo sa kanila, praise God, para puntahan, abutin, at mula sa bibig mismo ng Panginoon ay kanilang marinig at sila'y magsisigaling. Hallelujah. So, yun ang pananampalataya. No? Praise God. Hallelujah. Na hindi lang, mga kapatid, praise God, na sa isip mo lang, pero hindi mo naman talaga... Ay, welcome po natin, wow, Pastor. Sister Joby. Sister Beng. Sister Ayan. Beng. God bless Sister Sister Beng. Amen. Kumusta kay nanay? Na-miss na namin kayo ni nanay. Amen. Praise God. Alright. Nanay Praise Inday. God. Hallelujah. Amen. So, it is impossible. Napaka-imposible talaga. No? Praise God. Hallelujah. Na ma-please natin ang Diyos kung wala tayong panampalataya. Hallelujah. Glory Thank to you, God. Jesus. Amen. Thank Praise you, God. Jesus. So, ano po yung sunod na scripture natin, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Na doble yata. Ayun. Mali. Balik tayo. Okay. So, John chapter 3, verse 16. That's a very popular verse. No. Alam po nating lahat yan. So, ito ay very popular Oh, si verse. Sister Grace Maniquez ay atin din kasama. Wow, Thank you so praise the much Lord. for God joining bless us the Grace. tonight. Classmate!
Glory God to God. bless you. No? Ito yung very popular na scripture, mga kapatid, praise God. Pero minsan hindi natin lubos na intindihan at naunawaan. No, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Hallelujah, hallelujah. Doon sa unang sentence, sa unang sentence, mga kapatid, praise God, hallelujah, gano'n lamang pagsinta ng Diyos na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, bugtong na anak, praise God, na ang sino mang, yun, hindi ka pinipilit at hindi kailanman pipilitin ng Diyos ang tao, na hallelujah, praise God, na sumampalataya siya, praise God. Pero dito, mga kapatid, binigyan tayo ng choice. Amen. Praise God, that whosoever believeth in Him should not perish. No, the word perish there, mga kapatid, praise God, ay hindi yan tinutukoy, mga kapatid, ng ordinary lang. No, yung tinatawag na perish dyan, mga kapatid, because there's only two destination. You know, ang destination natin, dalawa lang, langit at impyerno, walang in-between, walang purgatory. Ang alam ko lang sa purgatory, sa banyo. Ayan ang sabi ni Brother Arthur, parang yung centurion sobrang faith niya. At yung babae na mahawakan lang ang Panginoong Jesus ay gagaling siya. Tama, no? Ayan, si Sister Irene Zapra ay atin na rin kasama. God Thank you bless. so Praise much. the Lord. Kami ay iyong nasamahan. Amen. Praise God sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. No, praise God. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, Yan kung yung may tayo, bahay ni Brother Dexter. yeah, kung tayo may panampalataya na totoo, Mhm. praise God, hallelujah. But doon sa last sentence, mga kapatid, but have everlasting life. Na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos, ganun lamang pag-ibig ng Panginoon sa kabila ng ating karumihan, sa Ito kabila ng nga, ating kasalanan. Pastor, ang nakakalungkot na katotohanan, no, na bagamat ang mga scriptures na ito ay naririnig, na ibabahagi, no, amen, praise God, pero ang mga tao ay binabaliwala, hindi binibigyan ng pansin. Pero mga kapatid, meron nga po tayong kasabihan na nasa huli ang pagsisisi, na wag naman po itong maging karanasan natin sa ating spiritual na buhay. Yes. Dahil pag tayo po ay hindi tumanggap sa Panginoon, ito po yung pagsisising eternal na eh. Yeah. At least kung meron man tayong mga nagawang mali na ating mga desisyon sa ating buhay dito sa panglupa, it's okay. Kasi lilipas yun. Pero itong ating spirituality, mga kapatid, it's eternal. Yes. Whatever your decision, doon ka dadalhin ng decision mo. Totoo Amen? yan. So habang may time pa, let's think about it. Amen. So hirap na yung dinanas natin dito sa lupa, and then papahintulutan ba natin na hanggang sa kabilang buhay dumanas pa rin tayo ng paghihirap. Yes. Ayan, bumabati si Sister Irene, sabi niya hello po. Oh, Hello hi din din po. po. Long Amen. time no Praise see. God. Parang nagkita naman tayo Hallelujah. kanina. So ano pa sinabi ng Biblia, no? Praise God. So in Romans chapter 10 verse 17, lagi natin to kinukot, no? Yeah. Praise the Lord. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yan. Praise God. Sabi ni brother, yan, sige po. sayang po nagpapagal mo sa Sayang yung pagpapagal mo, tas maiiwan ka pa. Tama, Totoo no? yun eh. Diba? Kasi talaga naman, no, na for how many long years you serve the Lord, tapos after all, ganun din pala maiiwan ka, di ba? So yan po, mga kapatid, praise Tama God. yan, Brother Arthur. Kaya Hallelujah, talagang kapit tayo. So ang panampalataya nagsimula sa pakikinig. Mhm. Kaya makinig tayo. Amen. Amen. Alright, sige. Praise the Lord. Lagi naman po natin yung nami-mention sa ating pagtuturo. Alright. Okay, and Ephesians chapter 1 verse 13, in whom he also trusted, and in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen. So ating bigyan pansin niya sa wikang Tagalog, no? Tagluwi ka, ayan. Praise God. Halo-halo na yung Yeah. Tagalog ni Pastor eh. Amen, praise God, hallelujah. Kasi Americanized na eh. Alright, Ephesians chapter 1 verse 13, ang sabi po dito, nasa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na may- ipinangako. Wow, Amen, praise amen. God. Paano tayo natatakan? Hallelujah. Nung tayo ay sumampalataya. Hallelujah. Nung nagkaroon tayo ng pananampalataya. No? Praise God. Kung palalimin pa na natin yan, mga kapatid, the book of James, no? Sabi doon, mga kapatid, praise God, faith without work is dead. No? Katulad yan ng katawan, kapag walang espiritu, patay.
No, ayan ang panampalataya. Praise God. Paano mabubuhay yan? Kailangan ng salita ng Diyos. Yes, yes. Amen. Praise the Lord. Na minsan atin nanineglect. Amen. Praise the Lord. Na sabi nila, mas gusto ko ang praise and worship. Kaya pagdating ng salita ng Diyos, tulog. Nako, na mismo ang maraming natutulog. bagay. Yeah. No, pagkadating ng mga awitan, talagang buhay na buhay. Pero pag preaching na, talagang gumaganon. No, meron naglalambitin sa pilik mata. Kala mo, nag-agree, yes, Pastor, preach it. Praise Amen. God. At di natin alam, mga kapatid, no? Ang katotohanan, kapag dumating tayo sa punto sa pakikinig ng salita ng Diyos, mayroong hinahanda at ipababatid ang Panginoon. Praise God. At pagtugon ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Amen, amen. No? Hallelujah. Dahil kung na-miss natin ang pakikinig ng salita ng Diyos, na-miss natin, praise God, yung yaman, praise the Lord, na ipinahanda ng Diyos sa oras na Yeah, iyon. kaya nga, Pastor, yun ang, yun ang sad truth pa rin na kung saan maraming mananampalataya na talagang magtaka ka sa tagal ng naglilingkod sa ating Panginoon, wala pa rin yung paglago. No, Yan, na pati sa attitude, and then we're not trying to be judgmental, but this is the reality, no, na dapat nating maituwid. Pero sabi nga po, kung tayo po ay magpapaalala, we have to rebuke with love, no. Hindi po natin ididiin yung tao, ngunit sila po ay atin pong idalangin, no, kasi marami po tayo talagang na-encounter na ating kapwa mananampalataya na hindi pa talaga kasi pagka talagang rooted sa salita ng Panginoon, talagang every word na lumalabas sa bibig niyan talagang blessing. Sabi nga, it's either a blessing or a curse, yung lalabas sa iyong bibig. At saka talagang puno ng salita ng Panginoon every time na nagsisharean kayo. Yan. Sabi nga ni Brother Honorato, no? Yes po, work out our own salvation with fear and trembling. Gampanin natin ito ng may endurance. Malapit na ang pagbabalik ng Diyos. At sabi rin ni Sister Nolette, faith in God includes faith in His timing. At gayon din, sabi ni Brother Arthur, yan ang nakakatawa di ba? Ito ang nakaka-encourage po. Kung wala ka pang Holy Ghost, kailangan mo magsikap na tanggapin dahil yan ay tanda na ikaw ay na kay Kristo ka at siya ang mag-aayos sa buhay mo. Wow. Totoo yan kasi yan. without the Holy Spirit naman talaga, it's hard for us to live holy. It's hard for us to live godly. Kasi nga, it is the Holy Ghost that will stop you yung carnal nature natin. Yun ang gagay sa'yo. Yun ang maglilid sa'yo. Yeah, yun yung magbabawal sa'yo na these are do's and don'ts, no? Na yung espiritu talaga ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Wow, thanks mga kapatid sa inyong mga pag-share. Napakaganda, no? Yung inyong sinishare. At talagang malaking tulong blessing, din para sa ating mga amen. nakikinig at Hallelujah. nakikita yung ating mga comments. Amen. All Praise right, the Lord. next. In 1 Corinthians chapter 1 verse 21, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Wow. So yan po ang sabi dito Alright. sa unang Napakaganda. Korinto, chapter 1 verse 21. Ang sabi po dito sa Tagalog, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iniligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. You see, praise the Lord, hallelujah. So sa tao, mga kapatid, yung pangangaral ay kamangmangan. Pero sa Diyos, ito ang magliligtas sa atin. Praise God, hallelujah. Kaya mga kapatid, praise God, lagi natin tandaan, amen, praise the Lord, na ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa ating buhay. Yes, amen. So the word translated preaching should be translated what is preached. It is not the method of preaching that is considered foolish, but the message of the Lordship of the crucified and resurrected Christ. Hallelujah. Yun ang pinapangaral, mga kapatid, praise God, that yun ang magliligtas sa atin. Yun, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng katuwiran. Hallelujah. Amen, praise Hallelujah. God, hallelujah. Sa mata ng tao, ito ay kamangmangan.
Pero sa Diyos, ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Kasi nga po, Pastor, kaya nagiging ganon ang reaction ng ibang mga tao dahil nga sila ay mayroong tinapos, mataas ang kanilang level, sa society bilang kilalang image, no, sa publiko. Amen, praise God. Kaya parang di pa parang si Nicodemo, kaya gabi siyang lumapit sa Panginoon kasi well known siya, tapos biglang makikita siya, ayaw niyang makita siya ng karamihan, nalalapit siya sa ating Panginoon. So sa ganun ding kapanahonan natin, meron ding mga ganyang tao na talagang nahihiya kasi sabihin, ay, abogado ako, tapos gagawin, tataas-taas ako ng kamay, parang mga di ba? So ang tawag po doon ay pride. Yan. Okay, sunod tayo, no? Alright. Praise God. Hallelujah. So dito mga kapatid, repentance is cardinal doctrine of the Bible. Napakahalaga nito. No, hindi sapat yung pananampalataya. Kailangan mga kapatid, pagsisihan natin. Hallelujah. Magsisi tayo. Praise God. Hallelujah. Yan yung sinasabi mga kapatid sa salita ng Panginoon. Bibigyan natin pa mga supporting scripture dito mga kapatid. Alright. Praise God. So repentance, it is an action on our part in response to God's grace and because of our belief that Jesus is our Lord and Savior. Amen. Amen. So repentance, it is an action of our part. Yes. Yun. Yes. Praise God. So may panampalataya ka na. At yung panampalataya mo, nagturo sa'yo na ikaw ay nagkasala. Amen. Praise God. At ang kasalanan ito'y dapat, mga kapatid, mapapatawad sa papaanong paraan. Praise the Lord. Hallelujah. Na sinabi doon sa Romans chapter 3 verse 23, ang lahat nga ay nagkasala at hindi nangaabot sa kalulwatian ng Diyos. At walang matuwid, wala kahit isa. And Romans chapter 6 verse 23, praise God, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Yes. Amen. Praise God. Hallelujah. So it means our repentance demonstrate that okay? So yung panampalatayang ating binigyan pansin noong una nating napag-aralan, praise God, hallelujah, ito ngayon mga kapatid, praise God, yung repentance demonstrate that we believe God and His Word. Hallelujah. No, hindi sapat lang yung panampalataya. Kailangan sundin mo. Nagkasala tayo. No? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga doon sa book of Luke, chapter 18, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Kung hindi tayo magsisi sa ating mga kasalanan, tayo ay mga mamatay sa kasalanan. Yes. Hallelujah. 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 Praise God. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ang pagsisisi. Repent, praise God. Hallelujah. For God's Word plainly and simply teaches that we must repent. Praise God. Meron tayong mga supporting scripture dito mga kapatid, doon dito sa subject na ito. Okay, sige, tingnan natin isa-isa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And Luke chapter 13, no? Verse 3. Nasabi diyan mga kapatid, except, maliban. Wow. Napakahalaga noong unang salita. Praise God, nabigyan natin ng pansin. Except ye repent, ye shall all likewise perish. Yan, sabi sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Wow. No? Hallelujah. Praise God. Maliban na tayo ay magsisi, na tayo mga kapatid ay mga mamatay sa ating mga kasalanan. So itong na to, Pastor, mabigat ito eh. Hindi ito pwedeng baliwalain eh. Kailangan itong mabigyang pansin. Yes. Kaya talagang patuloy po nating idalangin yung ating mga loved ones, yung ating mga kaibigan, na patuloy na nagmamatigas ng kanilang mga puso, na sa takdang panahon ng ating Panginoon ay sila ay maliwanagan po at tanggapin po kasi may mga tao kasi nagmamatuwid, no? Eh, bigyan natin ng scripture sa Bible. Praise God, hallelujah. Romans chapter 3 verse 10, no? Praise the Lord. Nasabi doon mga kapatid, walang matuwid, wala kahit isa. Hindi kasi, Pastor, at plus ito pa, yung may mga na-encounter din tayo na bakit pa ako papasok sa ganyang pananampalataya, meron naman na ako, no? Na ito na yung kinagisnan ko, so dito na ako mamamatay. Siguraduhin mo, no?
Hallelujah. Praise God, yung kinagisnan mo ay may tamang relasyon sa Panginoong Kristo. Yun. Amen. Praise God, yun ang importante. Hindi reliyon ang magliligtas sa atin. Yes, kundi amen. si Kristo ang Hallelujah. nagbayubay sa krus, nagbigay ng buhay, nagbuhos ng dugo. At mga kapatid, praise God, nangako na siya umakyat sa langit, na siyang babalik. Siguraduhin mo sa kanyang pagbabalik, may tama tayong relasyon sa kanya. Yeah, kasi itong na-share natin to kasi it is based on our experience. Kasi tayo din naman noon ganun na ayaw nating mag-entertain ng ibang pagtuturo. Kasi ito nga, niyayakap natin yung pananampalatayang kinagisnan natin. Amen, praise God. Pero kung ang Panginoon po talaga, kasi before we come into this world, the Lord already has a plan in our life. Alright. So ngayon, pagka na-encounter natin tong mga bagay nito, yun ay kasama sa plan of salvation ng Panginoon sa ating mga buhay. Alright, in Mark chapter 1 verse 15, another one, Hallelujah. repent ye and believe the gospel. Mhm. So, tayo bagsisi at tayo sumampalataya sa mabuting balita. Ayun na, sinabi niyo na po sa Tagalog. Ayun ba Okay yun? na po. Alright, praise God. Hallelujah. Wow, okay na siyang translator. Thank Amen. you, Lord. Praise God. Hallelujah. So, napakahalaga yung pagsisisi. Kaya nga, repentance is cardinal doctrines Right. of the Bible. Yan, pakibasa po, Pastor, yung sinasabi ni Sister. Okay, Nels. sabi nga ni Sister Nolets, true repentance involves a change of heart Yes. and not just a change of behavior. I like that. Right. Amen. Amen. And that's true. No, hindi yung pag-ugali natin. Kasi kapag ang puso natin na bago, pati ugali natin magbabago na din. Amen? Hindi kasi pag behavior lang, no? Hindi Kung kasi baga, yung on and off heart yan. kasi ang binago eh. Yeah. Hindi lang yung yung... May season yan eh. Yeah, kasi pag talagang dito ang binago, it will come out. Yes. Kasi sabi nga, what is in the inside will come out. Yan. That's Lalabas at lalabas kung ano yung nasa loob. Man, napakaganda, no? Praise the Lord. And Mark chapter 2 verse 17. Amen. Praise God. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Amen. Praise God. Ang sabi po Mismo ang rito, Panginoon nagsabi niyan. ayan. Hallelujah. Mark 2:17, at nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Amen. Yun. Praise God. Praise God. Hallelujah. Yun ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon dahil sa makasalanan. Yes, yes. Amen. Hindi siya pumunta dito para sa mga taong matutuwid. No? Dahil mahirap kumbinsihin. Praise God. Pagka naintindihan na tayo makasalanan, mga kapatid, praise God, doon natin lubos na maunawaan. Praise God na kailangan natin ang Panginoon sa buhay Amen, natin. amen. Alright. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Thank you, So in Jesus. Acts chapter 17 verse 30, no, but now God commanded all men everywhere to what? To repent. Commanded na ito, utos na ito. Ang Diyos Hallelujah. nag-utos sa lahat ng mga tao. No? Alright, basahin ko po, Pastor. Sabi po rito sa Tagalog, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, datapot ngayoy ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ayan. yan. Meron pong sinabi si Brother Arthur, Pastor. Alright, praise God. Sabi ni Brother Arthur, no, ang matuwid na nagpapakababa para sa kapurihan sa Diyos. Amen, Yan. amen. Kasama yung humbleness Hallelujah. doon. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, mga kapatid, ito ang paraan, no? Praise God. Para tayo ay lumago at maintindihan natin at makapasok tayo sa pangako. Praise the Lord. Na buhay na walang hanggan ay pinangako ng Diyos sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So in 2 Peter chapter 3 verse 9, And jot down niyo po yung ating mga Okay. references, mga kapatid. but Amen. God is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ganun lang ang pag-ibig talaga ng Diyos. Amen. Sabi po Napakadakila dito, talaga. hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yun ang nais ng Panginoon na hindi niya kalooban na mapahamak tayo. Pero kung tayo ang gagawa natin sariling daan,
no? At di tayo susunod, makikinig salita ng Panginoon. Yun ang naging way, dahilan kung bakit yung panahon ni Noah, no? The rest of the people, except the eight people, mga kapatid, praise God, na naligtas, no? Dahil sa kanilang hindi pagsunod, no? Kundi sila, mga kapatid, ay winikaan pa si Noah. Minsan, siguro, mga kapatid, sinisi pa ang Diyos dahil ng panahon talagang drought, no? Tagtuyot, no? Praise God, hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, makinig tayo. Sapagkat Amen. dito, mga kapatid, praise God, makikita at mararamdaman natin, hallelujah, ang pangangailangan ito, mga kapatid, sa ating Actually, buhay. Pastor, you can tell here that how long the grace of the Lord to each and every one of us. Kasi, imagine, ako, nakakilala ako sa Panginoon way back August 29, 1986. So, I was only 17 years old nung nakakilala ako sa Panginoon. Anong age na ako ngayon? Secret. Imagine, so hanggang ngayon, hindi pa bumabalik ang Panginoon. It is because, Yes, it's a grace sabi of niya God. nga po dito, na ayaw niya nga po, na, Lahat ayan ay ang sabi doon makapahamak. sa 9, no, na ayaw niya na marami po ang Mapahamak. mapapahamak. Ayan. Amen. Praise God. Hallelujah. So it means, mga kapatid, in this scripture, amen, praise the Lord, the delay of Christ's return is related to the preaching of the gospel of the kingdom to the whole world. Hallelujah. God wants everyone to hear the gospel and does not desire anyone to perish eternally. Hallelujah. Amen. Dahil yung kapahamakan dito, eternal ito, walang hanggan. No? Ayaw ng Diyos na tayo maparoon. No? So this truth does not mean that all we will be saved. No? Praise God. For if a person reject God's grace and salvation, then he or she remain lost. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Wag natin sisihin ng Diyos. Praise God, hallelujah. Ang Diyos nagpadala ng mga mensahero. Ang Diyos, praise God, hallelujah, nagpadala, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, ng mga tao, kanyang kinasihan, in-inspired, mga kapatid, praise God, para tayo palalahanan, gabayan, mga kapatid, turuan, praise God, mga katuruan tungkol sa Diyos, mga warning ng Panginoon na tayo hindi mapahamak at mga pangako ng Diyos na napakaganda na ito'y makakamit natin kung tayo susunod, makikinig at gawin ang mga salita ng Diyos. Amen. Amen. Wow, purihin ang Panginoon. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise God. Ayan, sabi Hallelujah. din ni Brother Arthur, ang matuwid nagpapakababa para sa kapurihan sa Diyos. Amen. Yan, sabi ni Sister Nolet, makinig ang may pakinig o pandinig. Yan, yan ang sinabi sa Book of Revelation. Yes. No? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. No? Kasi minsan ang tao nagbibingi-bingihan eh. No? Dahil sa iyong pagbingi-bingihan, ang Diyos din magbibingi-bingihan sa kaligtasan mo. Hallelujah. Because Hallelujah. ang paggawa ng kaligtasan, ikaw din, nasa iyo yun. No, work out your own salvation. Yes, Hallelujah. hallelujah. Huwag ka, mga kapatid, praise God, na sabi mo, basta nanay ko, tatay ko, kuya ko, faithful sa Panginoon, ligtas na rin ako. Mali po yung ganong pangunawa. No? At kinote din ni Brother Arthur yung sa Acts 2:38 yung repent and be baptized each and every one of you For the in the remission. name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sin. Yan. At sabi rin ni Brother June, napakabuti ng Diyos, concern siya sa atin. Gusto niya tayo ay maliligtas. Yes, hindi siya nagkulang kaya huwag tayong magdahilan. Yan. Yan. No? Kasi wala naman na tayo talagang excuse na sabihin mo na, hindi naman ako naabot ng salita ng Diyos eh. No, wala naman nakapagbahagi sa akin, wala naman nakapag-share sa akin na ng about the salvation. So, Yun. hindi na po to excuse kasi talagang ang salita ng Panginoon ay laganap na. So, when the word of God is spread, from north to south, east to west, that is a confirmation that the Lord's coming is really soon, mga kapatid. Okay, pagibasa Amen. yan, Luke chapter 24, verse 47. No? Alright, so basahin Amen. natin yan Praise sa God. I Luke believe this chapter is the last 24. scripture in this subject. Right. All right. So, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among you, among all nations, beginning at Jerusalem. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Yan. Praise God. Napakahalaga talaga yung repentance. Kasi yan yung unang sinabi ni Pedro eh. No, nung siya ay tumayo, mga kapatid, sa Acts chapter 2 verse 38. No, repent and be baptized every one of you. Hallelujah, So, hallelujah. magsisi. So, yung pagsisisi ay napakahalaga.
Praise God, na yung pagsisisi na talagang totaling pagtalikod. No? Hallelujah. Praise God, wag nang alalahanin, wag nang balikan at sundin at kalooban ng Panginoon. Amen. Glory Amen. to God. Thank you, Hallelujah. Jesus. Praise Hallelujah. the Lord. Purihin So, ang ito Panginoon. ang ating Glory to pag-aaral sa gabing ito. Meron pa pala. Meron pa pala. Ayan. Sa last, mga kapatid, Ayan na nga po ating- yung kinote ni ni Brother Brother Arthur. Ni Brother Arthur, nauna Arthur, na no? siya Amen. Talaga naman ang discerning ng ating kapatid. So, Amen. sigurado na po itong last. Yeah. Last na talaga. So, yun na. Inunahan na tayo ni Brother Arthur sa ating last scripture. Amen. In Praise the Acts Lord. chapter 2, verse 38. So, And in I His believe that name. all of us, hallelujah, know this Yan, verse. sabi nga Amen. ni Brother Arthur, baka matulad tayo sa 5 babae na sa sinabihan ng Panginoong Sus na di niya kilala. Amen, praise God. And that's true, no? That's the parable of the 10 virgins, Yeah, yung wise and unwise. Ayan no? din yung sinabi sa Matthew chapter 7, verse 22, no? Or 23. Praise God. Hallelujah, sa mga huling araw, marami magsasabi at gumagawa ng mga kabutihan, magpapagaling, no? Naghimala, mga kapatid, praise God, sa pangalan ng Panginoon. At pagdating ng paghuhukom, mga kapatid, at sasabihin sila, hindi ko kayo kilala. Right. Amen. Kayong mga Hallelujah. gumagawa ng katampalasanan. Napakabigat na wika 'yon, no, salita, no? Praise God. Hallelujah. Hindi sapat, mga kapatid, dahilan na tayo mabuti, no? Kung walang totoong talagang pagsunod salita ng Panginoon, praise God. Hallelujah. Ang bunga niyan makikita no? Right. Hindi ang glory para sa atin, ang glory lagi nasa Panginoon. Amen. 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 Dahil may mga tao, mga kapatid, praise God, naging instrumento ng Diyos sa mga miracles and wonders, mga kapatid, hindi na inaibabalik at ibinabalik ang glory sa Diyos. Yan, sabi nga ni Brother Honorato, Acts 2:38 po is a prerequisite for our individual That's salvation. right. We apply it is a must. Is a Ayan. must. Mhm. Is a Yeah. must. Whether we like it or not, mga kapatid, of course, we all want to go to heaven. Pag tinanong mo ang tao, gusto mo ba pumunta sa langit? Ay, talagang taas kamay. Oo, of course. Pero wala naman pong action. So, mga kapatid, we have to come to the Lord personally. It's not because your friend is faithful, praying for your salvation, then you will be saved. It's not because your parents are Christian and they are faithful, then kasama ka na masasabit doon, madadamay doon, mga kapatid. No, we have to work our own salvation individually po, mga kapatid. Amen. Yan. Meron Sabi pang niyan, kapahabol ni yan. si Brother Arthur, no? Di namuhay sa kanilang Espiritu Santo, kaya nawala ang holiness sa buhay nila. Amen. Praise God. Yan Hallelujah. ay madadaanan natin sa ating mga pag-aaral, no? Amen. Praise God. At least nabigyan nyo ng hapyaw, Yeah. no? Actually, Pastor, habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating talakayan, so napaisip ko lang po kung ito po ay sasang-ayunan ng ating mga kapatiran na ating ka-give God the glory na yung ating pong last Friday ay gagawin po nating variety yung bandang dulo, kagaya po nung nakaraang last Friday tayo po ay nag-Bible trivia. So maybe we can do the karaoke. No? So i-alternate po natin yan yung may karaoke. Pero ang gagawin natin ganito po. Kung sino po yung mga nakakasama natin na nasa live stream, kukunin po namin yung inyong mga pangalan. Bubunot kami. Tapos kailangan handa po kayo. Tapos pipili kayo ng kanta ninyo, tapos hahanapin namin dito para kayo po ay aawit. Kung kayo po ay mabubunot, since kayo ay naghandog ng awitin sa ating Panginoon, May meron matatanggap. kayong blessing. Wow, Ayan. yun ang maganda. Ganun ang gagawin natin, no? Para naman nakaka-excite. At least, tayo po ay pinagpapala, then we have this fellowship. So, ganun po ang ating gawin, Lord willing, itong darating na last Friday, Pastor. So, kung sino po yung ating kasama lang na habang tayo po ay nagla-live, yun po yung ating mga magiging participant. Amen. Ayan. Sabi nga ni Sister Nolets, Yan. Kumbaga, official entry. Repentance is not a punishment. It is a privilege. Yes, amen. Praise God. Hallelujah. So when we believe, we must repent. So repentance primarily means to have a change Ayan, sabi ni of Sister mind. Nolette, magsasanay na daw siya magkumanta. Amen. Yeah, so paki-share po sa ating mga ka-give God the glory, no? Lord willing, this last Friday of November, yun po ang ating gagawin. That is our karaoke night. Kung nandiyan pa po si Pastor Albert, so invitein natin yan dito para pag-concert din natin.
Or yun nga, mag-ready po kayo mga kapatid ng inyong awit para pagka kung kayo po ay mabubunot, lagi po tayong handa. Ayan. Sabi ni Brother Arthur, parang mapapalaban tayo mga kapatid. Yes. Kaya nga po, kung sino lang po yung ating kapiling, kahit ilan lang po kayo dyan, so kung ilan po yung aming kasama sa live stream, kayo lang po yung official participant na ilalagay natin. Biro mo yun? Yan. Nagbigay ka ng papuri sa Diyos, may blessing ka pa. Yes, kasi di ba? talagang if you honor God, yan, talagang pagpapalain ka ng ating Panginoon. Yung aking classmate na maganda, Sister Rosemary Casingal Villanueva, yan. Sila po ay nasa San Diego ngayon ng kanyang God bless, Rose. butihin at magiting na pastor na asawa si Pastor Federico Villanueva. Mga kaklase ko po yan ng fourth year high school. Actually, kami yung mga grupo ng mga mang-aawit noon eh. Amen, praise God. So God bless Sister Rosemary, ingat kayo. Amen, praise God. Kaya nga ito mga kapatid, I'm so di ba? blessed sa inyong ministry. Repentance primarily means to have change of mind and of heart. Mhm. It consists of feeling sorry for our sins and asking God to forgive us of all our sins. Amen, Yun ang amen. repentance. Mhm. Amen. Praise God. Alright. Hallelujah. So, purihin ang So, Panginoon. that will be it. Oh, okay. Isa na lang yan. Yeah. So, moreover, in repentance, we confess with our mouth that Jesus is Lord, and fulfilling this confession, we make an about face and live according to His will. Ayan. Sabi nga, di ba, ng verse, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Let's Wow. forget, sabi nga na awit, let's forget about ourselves and concentrate on Him. It's not about us, it's not about you and me, but it's all about God. That's Ayan. right. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. To God be all the glory, and we are so